Guys, Ginebra coach Tim Cone may inamin sa totoong kalagayan ng kanyang team, kaya pala natalo sila ng 2 sunod. Samantala, inamin din ni TNT coach Chot Reyes, hindi na sila ang dating malakas na TNT. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hanggang ngayon maraming hindi pa rin makagit over o makamove on sa nakakasyak na pagkatalo ng Ginebra laban sa Tira Firma. May mga nagsasabing lutong Macau daw ang laban. Ito ang pangalawa palang pagkakataon na tinalo ng Tira Firma ang Barangay Ginebra sa loob ng 23 laro. 8.69 success rate sang-ayon sa column ni Homer Saison ng Spin.ph. Nagpaliwanag na si Ginebra assistant coach Richard Del Rosario tungkol sa pagkaka-bench kay Christian Standhardinger sa 4th quarter. Nag-stick daw sila sa grupong gumawa ng rally para matapyas ang 11-point deficit hanggang maging 6 points na lamang. Katanggap-tanggap naman ang paliwanag na ito ng Chief Deputy ni Tim Cone. Si Richard Del Rosario na nga kasi ang nag-coach dahil nagmarakulyo na ang Ginebra coach. Ngunit mas katanggap-tanggap sana kung ipinasok si Christian Standhardinger nang dumidikit na ang Barangay Ginebra dahil among all Ginebra players ay si Stan ang pinaka-productive ng gabing iyon. Sabi nga ng sports columnist na si Homer Saison, when winning time came, dapat ay si Stan ang nasa floor. May 2 BPC awards at isang finals MVP, si Standhardinger. Sa oras de peligro ay dapat isa ito sa nakikipagsukatang lakas sa mga binubuenas na player ng Tira Firma. O nga, coach's decision na nagsasabing nag-stick daw sila sa grupong gumawa ng run. Hindi ito matanggap ng iba. Sa inilaro ng Ginebra, may sumibol na pagdududa sa isip ng marami. Sa kolom pa rin ni Homer Saison ng Spin, heto ang sinabi ng isang commenter sa Facebook page ng Spin. Game fixing. Sabi naman ni Reynaldo Taylor Jr., benta. Mas matalas ang komento ni Jeremy Legan Madlang Bayan. Sugal yan. May kapit ang PBA sa sugal eh. Sana maimbestigahan. Bahagi pa rin ang column ni Sir Homer sa programang No Cooking Show ni Snow Badwa. Nabanggit ng kontrobersyal na sports analyst na napakalaki ng diferensya sa betting odds sa laban ng Ginebra Tira Firma. Plus 4.5 underdogs ang Jeep. Kapag natalo ang Tira Firma, ang pusta mong 100 mananalo ng 100. Pero pag ang Tira Firma ang nanalo, ang pustang 100 ay mananalo ng 450. Napakadali na kasi ng pustahan sa ngayon. Maraming betting apps online na kahit magkano tatanggapin ang pusta ng mga online gamblers. Hindi natin sinasabi na totoo ang bintang ng ilang netizens na nagkaroon ng game fixing sa pagkatalo ng Ginebra laban sa Tira Firma. Napakahirap patunayan ng ganyang akusasyon, although kamakailan lang ay may mga nasampahan ng demanda sa di umano'y game fixing sa MPBL noong 2021. Although naniniwala tayong walang nangyaring game fixing sa pagkatalo ng Ginebra, sa ating palagay may mga ganitong pagdududang lumalabas dahil matabang isda ang nabingwit ng mga bataan ni Coach Jonadel Cardel. Patunay lamang ito na unti-unti nang pumapantay ang playing field. Lumalakas na ang dating mahihinang team, kaya hindi na pwedeng mag-relax ang mga dating malalakas na kupunan. Samantala, sa 2 magkasunod na pagkatalo ng Gin Kings ay may inamin si Coach Tim Cone. In shambles, di umano ang kanilang chemistry. Kailangang ma-fix nila ito, marami raw silang dapat ayusin. Sa palagay ko, lahat ng team ay nagdaraan sa ganitong estado sa loob ng 1 o 2 taon. Dapat naming muling pag-isipan ang ginagawa namin at kung paano namin ito ginagawa. Pero ang good news naman ay mayroon pa raw silang sapat na oras. Hindi pa raw naman nagsisimula ang playoffs. Kailangan daw nilang magtrabaho at ma-recover ang kanilang chemistry. Samantala, kung patuloy na lalakas ang dating mahihinang team sa PBA, hindi na siguro magiging kagulat-gulat ang pagkatalo ng mga top table team. Saktong-sakto ang sinabi ni Talk and Text Coach Chot Reyes.
hindi na kami ang dating mighty TNT. Kasi ngayon nakapagtakas lang sila ng manipis na panalo laban sa Meralco 92-90. Tulad ng Ginebra, sumemplang din sa dating mahinang team ang Tok and Tek sa pag-uumpisa ng Philippine Cup. Bago natalo sa SMB 89-91 at sa Northport talo rin sila 96-112. Una na silang pinadapa ng Blackwater 76-87 noong March 2. Kaya nga nasabi ni Coach Chot Reyes, we are not the mighty TNT anymore. Lumakas na nga kasi ang dating mahihinang team, ang dating mga kulelat na team. Nakikita na ang resulta ng roster build-up na ginawa ng Blackwater at Tira Firma. At uulitin ko ang maraming beses ko nang nasabi dito sa ating channel. Huwag lang ipapipitas ng mga farm team ang kanilang magagaling na player, magiging pantay na ang playing fields sa PBA sa darating na hinaharap. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsha-shoutout. Shoutout sa iyo, Reggie Jimenez. Masaya ako pag naandyan ka, idol. Salamat. Sa iyo rin, Juan Suliege. Shoutout sa iyo, idol. Edgardo Junela. Ala, masamang-masama ang loob ng mamay, idol. Silio Tenorio. Shoutout sa iyo, idol. Scout Ranger. Yes, solid jeans pa rin tayo. Rino Baral. Shoutout sa iyo. Virgilio Martinez, ito ang masarap na kampe. Matalo manalo, solid Ginebra. Efren Mendoza Kabayan, talagang ganyan ang laro. May talo, may panalo. Edwin Gardon, shoutout sa iyo, idol. Shoutout din sa iyo, Noel Corpus. Talaga ganyan si Tincon. Josie Casilaw, NSD pa rin. At si Margarita Rosalejos. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.